nagsisimula na siguro yung final attack, mga kababayan, na sinabi niya na tutuldukan ko na niya ito in 2 to 3 weeks. And we will send back Iran to the Stone Ages. Minak ng Iran, mga kababayan, yung Amerika. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-update ko po kayo ng mga pangyayari sa Iran at sa Amerika, yung giyera po sa Middle East. Ayan po, breaking news. Second American fighter jet crashes in Persian Gulf area around the same time F-15E shut down. Pilot safely rescued. Sabi dito ng report sa New York Post. Tuwang-tuwa naman po yung DDS na si Mr. Sasrugando Sasot. Hala, uy! Nasa side sila kasi ng Iran. Kasi yung Iran, mga kababayan, kaalyado ng China. So sila nasa side ng ang mga DDS nasa side po ng Iran. Nasa side ng mga terrorists. You see, mga kababayan, natutuwa sila na malagasan, mga kababayan, yung Amerika at saka Israel. Na-rescue po, sabi dito sa report ng CNN, US rescue 1 of 2 crew members from fighter jet downed over Iran. Sabi po sa source. Yan o. In-acknowledge siya, mga kababayan, ni US President Donald Trump. Ganon talaga pag may gira. Tanggap yan ng Amerika, mga kababayan. Right now, nasa 13 US servicemen ang namamatay. Bigyan ko kayo ng update. Summary ng mga kaganapan, mga kababayan. Yan Daring double rescue mission ang ginagawa ngayon ng mga American forces. Sabi dito sa balita, in a high-risk mission deep inside hostile territory, U.S. combat search and rescue teams successfully recovered both crew members of a downed F-15E Strike Eagle during what's being called Operation Epic Fury. The aircraft assigned to the 494th Fighter Squadron was hit by Iranian defenses, forcing the pilot and weapon systems officer to eject into mountainous terrain in southwestern Iran. With enemy forces reportedly searching the area, time was critical. A first rescue team managed to extract one airman under heavy fire. In a second daring operation, additional teams returned using HH-60W Jolly Green, 2 helicopters supported by HC-130J aircraft. Flying low and evading threats, they successfully located and rescued the second airman. Meanwhile, at A-10 Thunderbolt jets provided cover, suppressing enemy positions during the extraction. Both crew members are now safely in Iraq and receiving care. Nailigtas po. Yan ang report 7 hours ago. Magaling sa ganyan sa extraction, mga kababayan, ang Amerika. Well, experience po. Pero hindi natatakot malagasan yung Amerika. Parte yon sa kanilang misyon, mga kababayan. Sabi nga po ni Donald Trump, no man left behind. Ito may Holy Week pala si Donald Trump. Mamaya kuhaan ko sa inyo. President Donald Trump. May Holy Week message siya. Ito muna sabi ni Donald Trump. No man left behind. No other country takes this motto as seriously as the U.S. Armed Forces. Sabi po dito. Ganon sila, mga kababayan. Di pinapabayaan. So sabi dito, why do we do this? Why is no man left behind such a strong core doctrine in the U.S. military? It's because it builds unbreakable trust. You fight harder when you know that your team will come for you no matter the cost.
This time, it's no different and the US military will bring them home. Ganon sila. No other military does this for its service members to this scale. Russian forces frequently treat their military members as expendable, leaving the wounded behind when the mission demands it. Similarly, China also emphasizes a mission-first mindset without any sophisticated doctrine developed for the rescue efforts. NATO allies in Israel do have doctrine similar to the US CSAR, but due to smaller budgets and less capable depth and military assets, they are not always able to keep escalating additional equipment and personnel into the rescue. We have engaged in rescues all the time, with examples like Black Hawk Down in 1993, where we lost 18 U.S. lives in the rescue, or the Jessica Lynn's rescue in 2003, or the Bo Bigdal expending significant time and resources for their safe return. Yan ang motto ng mga Amerikano. No one left behind. Yan ang motto nila, mga kababayan. Kaya matatapang yung mga Amerikano. Talagang lumalaban ng patayan po. Kasi tiwala sila na may rescue at hindi sila pababayaan ng kanilang mga kasama. Mamatay man sila sa operation, gagawin nila yon for the service of the American people and of their yung mga kasama nila na mga sundalo. Ganon ang motto ng mga Amerikano, mga kababayan, kahanga-hanga. Yan ito na yung latest, mga kababayan, sa nangyayari sa Iran. Multiple explosions were reported across Tehran in surrounding areas early Saturday, according to the messages received from residents, with one eyewitness describing Friday night as the most terrifying one since the beginning of the war. In the capital, residents in western districts including Janat Abad, Punak Sharan, Sharak Asadi, Tehran Pars, and Ikbatan said they heard one or two powerful blasts between 2:24 and 2:26 local time, with some reported their homes shaking. Nagsisimula na siguro yung final attack, mga kababayan, na sinabi niya na tutuldukan ko na niya ito in 2 to 3 weeks. And we will send back Iran to the Stone Ages. Minak ng Iran, mga kababayan. Yung Amerika, ayan sabi niya, kasi inulit yung sinabi ni Trump, ni Secretary Hegseth, back to the Stone Age. Sabi ng Iran, Stone Age, at a time when you were still in caves, searching for fire, we were inscribing human rights on the Cyrus cylinder. We endured the storm of Alexander in the Mongol invasion and remained, because Iran is not just a country, it is a civilization. Nagyabang, mga kababayan. Ibabalikan niya ninyo kami sa Stone Age. Noong panahon niya na nasa kuweba pa kayo at naghahanap pa lang ng apoy. Kami niya, advanced civilization nagsusulat na kami ng human rights sa Cyrus cylinder. Kasi nga po, ang mga Persians matagal na. Yung Persian civilization, ancient civilization kasi siya. Tulad siyempre ng Israel. Pero ang hindi siguro natatandaan nitong si official ng Iran, like them, ang mga Americans po, galing din sa ancient civilization. Base, mga kababayan, sa Table of Nations, ang mga Americans, mula siya sa lahi ni Japhet. Sila mula sa lahi, mga kababayan, ni Shem. Yung tatlong anak ni tawag dito, ni Noah. Yung mga Africans, the blacks, galing kay Ham. Ganun po siya. The Caucasians, the whites,
from Japet. Siguro na kalimutan nila. Or kasi hindi man sila nagbabasa ng Bible. They're Muslims, mga kababayan. Quran ang kanilang binabasa. Kaya hindi nila yung nabasa sa historical books na Bible kung saan galing ang mga lahi ng mga tao sa mundo, including Persians. Malamang nakalimutan niya o talagang ignorante din siya, mga kababayan. Minaliit yung Amerika. Ang alam niyang history siguro yung nung ma-discover yung Amerika ni Columbus. Yung mga Americans po, anak ng UK, United Kingdom, mga kababayan, di ba? At yung European countries, including the United Kingdom, lahi ni Japet. Yan po sa Table of Nations. Mama, i-share ko po sa inyo para alam ninyo ang history ng mga nations of the world based sa Table of Nations after Noah's flood. Ito kasi yung naging sagot ng Iran doon sa sinabi ni Trump na ibabalikan niya namin kayo sa Stone Age. So, breaking news, Iran responds sharply to Stone Age remark. A diplomatic exchange has sparked attention online after a comment attributed to a U.S. Secretary of War describing Iran. Si Trump ang unang nagsabi niyan. Inulit lang niya, Hegseth, as being pushed back to the Stone Age. A quote from President Trump post drew a strong rebuttal from the Iranian embassy in South Africa. In response, the embassy issued a statement defending Iran's historical legacy, saying Stone Age, at a time when you were still in caves, searching for fire, we were inscribing human rights on the Cyrus cylinder. Mas advance niya kami sa inyo. Ang tanong ngayon, kung kayo ay advance kaysa sa mga Amerikano kasi nauna kayong civilization in your belief, sana kayo pinulot ngayon. Ibig sabihin, stagnant kayo. Backward. Kayo, nagde-develop pa lang ng nuclear power, nuclear arms, nang iyon ang dahilan kung bakit kayo binubomba ng Amerika. Yung Amerika is now a great power. So nalampasan kayo ng milya-milya. Nandun na sa buwan, kayo ni isang astronaut. Wala man kayong astronaut na nakaapak sa buwan. O di ba? Minamaliit ninyo yung Amerika. Saan kayo inabot ngayon? O di ba? Ang ibig sabihin, you were left behind in terms of progress. Di ba? Kasi puro kayo gira ang iniisip ninyo. Pakikipag-away sa Israel. Hindi kayo obra. Sa prophecy, hindi kayo obra sa Israel. Matutunaw kayo. Kaya mga Iranians, ang dapat sa inyo, makipagkaibigan na lang sa Israel. At maging believer. Ang daming mga Iranians na naging mga born-again Christians. Pero kayo na mga lumalaban sa Israel, puro pakikipag-away ang ginagawa ninyo. Kaya curse ang nandyan sa inyo. O di ba? Naubos na yung inyo mga leaders, si Khamenei, top officials ng Iran, naubos na. Naghihingalo na lang kayo, nagyayabang pa kayo. You see? Ayan nagyayabang. The statement reference the Cyrus cylinder, often cited as one of the earliest known charters reflecting principles of human rights and cultural tolerance. Yun pala kayong sumulat? Bakit hindi ninyo ino-observe yung human rights? Yung human rights ng mga kababaihan dyan sa inyo. Di ba? Kaya nga yung mga kababaihan na Iranians nagsasayaw-sayaw, tuwang-tuwa sa ginagawa ng Amerika. Kasi nililiberate ng Amerika sila sa inyo. Di ba? Cultural tolerance pala yung nakasulat doon sa Cyrus cylinder, human rights. Violation of human rights yung mga pinagagawa ninyo dyan.
Baliktad, mga kababayan. Kaya iniinsulto nila na sila advanced civilization sa Amerika. Noon yon. Noon yon. At ang Amerika, galing din sila sa ancient civilization, sa lahi ni Japet. Napakalinaw. Ang reference kasi ninyo, yung 1600 na na pagka discover ng Amerika at naging bansa, yun kasi ang reference ninyo. I-research ninyo ng mas malalim. Hindi yung mga Americans, hindi lang nagmula doon sa 1600 yung history. Mula sila sa ancient peoples like you, na mga Persians. Yan ang sabi dito. The embassy further emphasized Iran's long-standing resilience, highlighting that the nation has endured major historical upheavals, including invasions by Alexander the Great in the Mongol invasion, yet continue to exist as a civilization. We endured the storm of Alexander in Mongol invasion and remain because Iran is not just a country, it is a civilization. The remarks come amid heightened geopolitical tensions involving Iran, the United States, and regional allies, with diplomatic rhetoric increasingly reflecting deeper historical and ideological narratives. Nagyabang para yung mga Chinese, mga kababayan, na feeling nila mas nauna sila sa atin dito sa Pilipinas. Kasi sinda Middle Ages, mga Chinese na sila. Tayo po yung ancient Ophir. Mas nauna pa sa China, yung ancient Ophir. Kaya lang, mga kababayan, pinangalanan ni Magellan, ni King Philip, in honor of King Philip, yung Pilipinas, nang sabi, ma-discover yung Pilipinas ni Magellan. Hindi po na-discover ni Magellan ang Pilipinas. Kasi nang dumating dito, si Magellan po, nandyan na sila Pulapo. Pinatay nga nila Pulapo si Magellan. Paano na-discover niya yung Pilipinas? May mga dati ng mga tao dito at may organized laws na tayo at may sariling salita, yung baybayin. May mga dato tayo noon. Di ba? Mga kababayan, sila Pulapo nga. Pinatay si Magellan, kaya mali na Magellan discovered the Philippines. Mali yung history. May mga tao na dito bago pa dumating yung mga Kastila, mga kababayan. Ito po, i-share ko sa inyo. The biblical origin of the American nations can be viewed from the two primary perspectives: the ancient origin of the indigenous populations as descendants of Noah, and the modern founding of the United States, often sees as a new covenant community. According to the literal interpretation of the Bible, all humanity originated from Adam and Eve and was later repopulated through the sons of Noah. Yung tatlong anak niya, si Shem, si Ham, and Japhet, after the great flood. The dispersions from Babel following the confusion of the languages at the Tower of Babel in Genesis 11, different language groups and families migrated to various parts of the earth. Ganon po. And the Americans, descendant sila ni Japhet. The white people. Kaya kung makakwento itong ambassador ng Iran, akala nila sila na lang yung pinakang matanda na civilization. Hindi po. Sabay-sabay. ang nakita lang ninyo yung 1600s na founding ng Amerika, United States of America. Sinasabi ninyo 250 years pa lang yung Amerika. Kayo
ang tanda-tanda na ninyong civilization, ancient civilization, Persian kingdom pa. Ganon. Tulad kasing tanda ng mga Babylonians, yung Iraq. Hindi ganon. Minalit ninyo yung Amerika. Yan po sa Table of Nations, mga kababayan, kung paano nag-disperse yung mga tao na naging bansa sa mundo. The Table of Nations in Genesis 10. In 1 Chronicles 1 is a list of 70 descendant nations from Noah's 3 sons, Shem, Ham, and Japheth, after the flood. This list, often considered a map of the ancient world, serves to illustrate the genealogies and early spread of humanity across the Middle East, Africa, and Europe. Yung mga descendants ni Japheth na puntang Europe, yung mga descendants ni mga anak, kapo-apuan ni Ham, yun ang mga tao sa Africa, mga black people. Tapos yung mga descendants ni Shem sa Middle East and Asia, in Southeast Asia, including the Chinese people, yan ang descendant ni Shem, mga kababayan. Pero yung mga Egyptians, Libyans, mga kababayan, parte yan ng Africa. Mga African people sila. Descendant ni Ham, mga kababayan. Ganon sa Table of Nations po. Kaya hindi pwedeng sabihin ng mga Chinese na sila mas sa atin, mas matanda. Hindi pwedeng sabihin po. Sabay-sabay yung pag-spread ng i-confuse ng Diyos yung salita in the Tower of Babel. Comes now the Asian countries from the descendants of Shem, the Chinese, the Filipinos, mga Ophirians, mga kababayan, ganun po. While the white people of Europeans, yung Amerika galing po sa United Kingdom yan, European, lahi ni Japheth, mga kababayan, in the Table of Nations. Ayan the sons of Noah in Genesis chapter 10 verse 1 to 32. Japheth, 14 nations associated with maritime peoples in northern regions including Gomer. Ang Gomer is Germany, Magog, Russians, Madai, Javan, Tubal, Turkey, Meshech, and Tiras. Yan ang mga ancient names ng mga bansa. Grabe yan Mr. Maravillas pala yung knowledge sa history, biblical history po. Pinag-aralan namin yan. Ang Bible po, historical book, scientific book. Yan ang yan ang totoo niyan. Yan Ham, 30 nations, mga kababayan, associated with Africa, mga blacks, 30 nations sila. In the Middle East, including Kos, Egypt, Misraim, Put, in Canaan. This line includes Babylon, Nineveh, in Sodom, in Gomorrah. O, kita ninyo. Tapos si Shem, 26 nation associated with Asia in the Middle East. So, ang kay Ham, tapos kay Shem, may Africa in the Middle East. Yung kay Shem na lahi, may nasa Middle East tapos Asia. Tayo dito sa Asian countries including Elam, Ashur, Arpaksad, Lud, in Aram. Key aspects of the table, symbolic number. The 70 nations represent the total comprehensive spread of humanity at the time, a number that often appears in biblical tradition. Example, 70 descendants of Jacob. Geographical scope, it ranges from southern Spain, Tarshish, to southern Russia, Ukraine, Askenas, to East Africa, Seba. The list highlights the diversity of languages, lands, and clans following the events in Genesis 11, setting the stage for biblical narrative. Generations of Noah. Ang mga Persians po, descendant po siya ni Elam, anak ni Shem, mga kababayan, na anak ni Noah.
kapatid ni magkaka-relative sila with the Americans. Yung mga Americans na Americans descendants ni Japet, while the Persians descendants ni Shem. The Africans, the black people, descendants, mga kababayan ni Ham. And tayo, distant relative ng mga Persians kasi galing din tayo sa lineage ni Shem. Kita ninyo mga kababayan, in the table of nations. Ganon pala yan, Mr. Maravillas. Ganon. Kaya, huwag ninyong minamaliit yung mga Amerikano. Hindi kasi ninyo alam yung ancient origin ng mga Americans. Ang ancient origin ng mga Americans mula sa lahi ni Japet, na kapatid ni Shem, na descendant din ninyo. Di ba? Kaya maliit ang mga pagmamaliit na sinasabi ng ambassador ng Iran na kami nagsusulat ng human rights sa Cyrus Cylinder, kayo naghahanap pa lang ng apoy sa cave. Ang tanong natin, ngayon, saan kayo pinulot? Di ba? Kung nagmamalaki kayo na ancient civilization kayo, saan kayo pinulot? Di ba milya-milya na yung yung napag-iwanan na kayo ng panahon? Wala kasi kayong tigil sa pakikipag-away, kaya you are left behind sa progress. Nandun na sa space na yung mga Americans, kayo nandyan pa rin. Di ba? Nagde-develop pa lang ng nuclear weapon. Yung Amerika, 1945 pa, may bomba atomika na. Blessed country kasi yung Amerika kasi hindi inaaway yung Israel. Kayo inaaway ninyo yung Israel. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.